Attorney Jimmy Bondoc's answer to what measures he will take to fight corruption in the Philippines. Sawang-sawa na po siguro kayo, no? Sa anti-corruption. Kuminsan po ang kanta, pag nagagasgas, ibig sabihin, totoo. Etong issue na to kaya nagagasgas kasi totoo. Ang problema po ang anti-corruption measures na we have to institutionalize it. By Republic Act, hindi lang executive order. Gumawa po tayo talaga ng mga anti-corruption commission na ang specialty ay ang paghahabol. Hindi lang sa plunder, kundi sa mga maliliit na korupsyon sa loob ng gobyerno. Kaya nga alam nyo, nung pinag-uusapan dati yung mga intel funds, ang hirap niyan, no? Ang hirap i-discuss. But one of the threat to national security, our internal threat, corruption inside government. Kaya sa totoo, lahat ng ahensya may kinalaman sa national security because corruption is a danger to national security. And his answer to what should be done to resolve corruption in the government more quickly. Okay, two things pero medyo mahirap gawin ha. Mas madali gawin yung to institutionalize. Gawin natin by Republic Act. Para tumibay, para magka-fiscal autonomy, may sarili siyang pera, may sarili siyang appointed officers na hindi umaasa sa kasalukuyang administrasyon. That's number one. Number two, eto, controversial to, but I'm willing to be controversial. Alam nyo kasi, ang Congress, walang nagbabantay dyan. Nobody polices the police. And as we see now, ang allegedly, di umano, nandyan nangyayari yung most of the corruption. Paano babantayan? We have to really revisit the Constitution. Kailangan tingnan natin paano ba ang removal or sanctioning ng mga congressmen. Kasi when we talk about corruption, alam na natin yung systemic sa mga ahensya. E paano sa mga pinakapinuno natin? How do we remove them? We cannot remove them by recall. We cannot impeach congressmen. They're not in the list. No? So we have to revisit that. Ganon masosolve ang corruption.